Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay magsisimula na sa FB channel at YouTube channel. Mga kaibigan, dito po kami sa saan ay dito kami sa Marcos Highway sa Prayer Mountain. Ito po ang Prayer Mountain, yan. Prayer Mountain. Dito po kami. May tindahan po kami dito, yan. Ako po ay mag-preach vlog dito. Kay Jesus Christ, our Lord. Dito po kami sa Marcos Highway. Ito po ang aming paninda ay buko. Yan. Bili na po kayo ng buko. Ayan. Merong kaming mais. Merong mga pabango, mga beauty products, pampaganda. Meron kami yan. Merong mga gawa namin dito, mga repair, electronics. Ayan, yan po yung gawa namin dito. Mga brother and sister. Ito po yung Marcos Highway, San Jose Antipolo. Dito po makikita ang tatawag na Manila Water. Ayun, paikot mula doon ng Manila Water hanggang doon, pag ganoon. Manila Water po yan. Ayan, Manila Water. Hanggang doon sa Ayan. Ayan po yung kanto ng Manila Water. Ayan. Ayan po ang kanto ng Manila Water. Yan. Ito, marami titinda dito, mga paninda dito, yung mga paninda dito, yun, mga chinelas at saka yung mga timba, may mga timba at walis. Ayan, marami mga paninda. Ito po ay papuntang papuntang Masinag Market. Masinag. Maynila, hanggang Maynila. Ito naman ay papuntang Infanta, Quezon. Ayan. Ano ba ang tawag dito ay Marcos Highway? Halika dito. Ayan. Magsisimula na po kami mag-breaks dito sa aming tindahan. Tawagin mo na sila. Lord, Bebe! Nandiyan. Tayo ay magsimula ng manalangin. Kulang to? Sa ating YouTube channel. Ay, ano niya? Hindi kayo gumawa dito? Bakit? Uy! Nakita pala ako. Kita ka sa YouTube channel. Bago pa tayo magsimula sa ating mga salita ng Diyos, tayo ay manalangin muna ng malapit na lang muna natin para mabilis. Ayan. Sakto lang. Wala? Lagyan muna natin ang kalso. Ano doon niya sa kanta? Yan. Yan, medyo malapit-lapit na. Maririnig na yung boses ko. Diyos naman, mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman at mga bagay-bagay, ilog at mga kanlunan.
Sumasampalataya po kami sa iyo, Panginoong Isang Kristo, at ang buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, at buong lakas. At hinihingi po namin naman na pagpasan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, upang magkaroon po kami ng malinis na pag-isip, magandang pagkakuan. Magkilala po kami sa mga sakit at mga karamdaman. Panginoon, hinig po namin Panginoon na pagpasan po Panginoon ang aming munting tindahan. Meron po kami tindang boko at meron po kami tindang ano ang tawag yan? Orange juice at boko juice. At meron din kami tinapay at meron din kami reg electronics. Kaya kami po ay nanalangin sa Panginoon upang magpasalamat sa biyaya na pinagkaloob po sa amin. Lahat ng ating kaloob po sa amin, ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng pinagkaloob po sa amin sa buhay na pinagkaloob po sa amin. Papasalamat kami sa pag-ingatan mo kami sa aming mga ginagawa. Inilayo mo kami sa aksidente. At yung iba naman may mga sakit at mga karamdaman. Panginoon, ito man na mga may sakit at karamdaman ay ang pinagdarasal upang sila po ay gumaling sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ganon din po yung mga bulag na hindi nakakita ay aking ko po ipinagdarasal ang mga bulag na hindi nakakita. Ganon din mga nasa bilangguan. Mga nasa bilangguan na mga nakakulong. Naway kaptan nila ang tamang proseso ng batas. Nasa tamang proseso at tamang katarungan. At pagkaloob sa kanila ang maganda na pag-akatol kung sila ba ng mga kasalanan o wala. Pagkat tayo nakakalam ng kasalanan ay ating Panginoong Kristo. Kaya maraming salamat po ba sa lahat ng bagay at mga gawa namin ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Po aming Panginoon na sa araw ng linggo kami ay nangangaral. Kung kahit hindi araw ng linggo kami ay nangangaral upang ipahayag dito sa Antipolo, maging sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa buong mundo, sa Israel, sa China, o sa Japan, o saan man lugar na Pilipinas ay makakarating po ang aking salita sapagkat ang salita ng Diyos ay pang buong mundo. Sapagkat maraming salamat at lahat na ito ay tapos ng panalangin. Tayo po ay dumako sa ating first o mensahe ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid sa Jeremias Maro ka magbasa. Ito sa buong kuya. Dito sa Jeremias
32, talata 17 hanggang 19. Ay, makinig ako. Mo ang langit at lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Nagmamalas ka ng kagandahan loob sa libon-libong. Ngunit pinurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Dakila at makapangyarihan, Diyos na pangalay Yahweh. Ang makapangyarihan sa lahat. Dakila ang iyong panukala, mga panukala at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Nakikita mo ang mga ginagawa ng lahat ng tao at pinagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mapalad kayo at nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos ay tinuturo ng mga ngaral na kaligtasan. Halimbawa, kayo ay bilang isang mga anak, kayo ay susunod sa inyong magulang. Halimbawa, tinutusan kayo ng nanay nyo. Anak, magwalis ka. Sasabihin mo lang, opo ma, magwawalis pa ako. Ngayon, dahil ikaw, masipag ka. Ngayon, pag humingi ka kay mama mo, ma, pahinga ako 10 piso. Pag sabi ko 10 piso, gagawin ni mama mo ng 15 kasi masipag ka. Diba? Pag ito, tinutusan ng mama niya, hindi sumunod. Pag humingi ng pera, wala nang ibigay si mama mo ng pera kasi hindi sumunod. Diba? Ganon din yung mga magulang. Ang mga magulang, sinasabi ng Panginoon, anak, magsimba ka ha. Sabi ng Panginoon, magsimba ka pag-araw ng linggo ha, para makapakinig ka ng salita ng Diyos. Eh hindi nakinig yung mga magulang. Ako, kaya ako, hindi ako nakinig ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsimba. Pag ako humingi kay Lord, Ama, pahingi po ako ng mais. Pahingi po ako ng pagkain. Hindi ako bibigyan ng pagkain kasi hindi ako sumusunod sa aking Ama. Di ba? Hindi ako binibigyan ng pagkain kasi hindi ako sumusunod sa aking Ama. Pero pag humingi, pag sumusunod ako, sumusunod ako sa magulang ko, sumusunod ako ay binibigyan kagad ng binibigyan kagad ako ng pagkain ng magulang ko kasi sumusunod ako. Sabihin ng tatay ko, anak, magano ka na, magbantay ka sa tindahan. Sabi ko, opo, pa, magbabantay pa ako sa tindahan. Nakapagbinta ako. Tapos pagdating na hapon, bibigyan ako ng nanay, tatay ko ng pera. Sabihin, anak, ito sa'yo. Bibigyan ako ng pera. Yun, may pagkain na ako. Di ba? Ay, mga bata. Ayan, yung mga bata. Ayan sila, Ayan, anong pangalan mo, Nay? Pangalan mo, Nay? Anong pangalan mo? Ha? Yun.
Anong pangalan niya? Ikaw. Ay, Ano ikaw. Ikaw. Anong Ano pangalan mo? Ah. Anong pangalan? Ay, usik ka. Ikaw, Day. Day, ikaw. Day. Wala kayo. Wala kayo. Pangalan. Anong pangalan mo, Day? Anong pangalan mo? Ha? Tiri? Pili? Ano? Dili? Sige. Ayan. Ayan, mga kapatid, yan po ang kapitbahay ko dito sa tindahan. Ayan naman ang asawa ko. Ano masabi mo sa iyong tindahan? Kahapon na. Ha? Kahapon na. Oo, ikaw, ano masasabi mo sa yan, nagluluto ng kape, oh. Titimpla ng kape. Ano masasabi mo? Okay, sarap. Masarap. Ano mga kapatid, ang mga kapitbahay namin dito sa tindahan. Mga brother and sister ay ang sinasabi dito sa Jeremias, tayo ay nananalangin sa ating Panginoon Yahweh. Nilikha niya yung langit at lupa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan. Kaya meron tayo nakikita nakikita tayo ng mga langit, nakikita natin. Kasi binigyan tayo ni Lord ng mata. Diba? Nakikita na natin ang langit at lupa. Kasi binigyan tayo ni Lord ng mata. Kapag bulag ka, ikaw, makikita mo ba ang langit? Yun. Kaya sabihin mo kay Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Matas, di ba pagkamarami tayong pagkain? Sabi, Lord, salamat po. So, di ba? Gaya ni Mamo, binigyan ako ng ina ng anong tawag doon? Melon. Ayan, binigyan ako ng Mamo melon. Ano, sabi mo, thank you. Di ba? Thank you, Lord. Di ba? Kaya, yun ang kagandahan kapag mabait tayo sa ating kapwa, binibigyan tayo ni Lord ng pagkain. Diba? Binibigyan tayo ng pagkain ni Lord. Kaya, nagpamalas ang Panginoon ng ating tipo na kagandaan loob. Kagandaan loob na binigay sa atin. Diba? Ikaw ay magandang lalaki o gwapo. Ibig sabihin, binigyan na kagandaan loob ng Panginoon. At ikaw ay kumplito ka. May mata, may ilong, may labit, may tenga. Yun. Yan. Kailangan anong gagawin mo? Magpapasalamat ka kay Lord. Thank you, Lord. Yan. Salamat kay Lord. Yan mga binigay sa atin ni Lord. Tapos, kunin pinaparusahan mo ang mga niya dahil sa kasalanan ng mga magulang. Diba? Minsan ang mga tayo mga anak ay pinaparusahan din ang ating mga magulang dahil sa natin sa pagkakas. Kaya nga, ngayong Pasko, sabi na Panginoon sa pahayag 22 sa 12 at hanggang 13. Sabi niya, darating na ako
may regalo ako sa inyo. Ayon sa inyong mga ginawa. Ayan. Ito. Basahin mo. Oh! Hindi na marunong magbasa. Ano? Marunong magbasa? Parang nag-ahit tao. Marunong magbasa? Sabi mo na? Ikaw na marunong magbasa. Ikaw? Marunong ka? Ikaw ba nabasa mo ito? May regalo sa'yo si Lord. Dito, sige na. Ikaw. Diyan mo. Pahayag. Ako nang babasa. Pahayag. May Diyos. Talata 12:13. At sinabi ni Diyos, makinig kayo. Ayun, sabi niya, makinig kayo. Darating na ako. Ayan. Para ko ang mga katibalang ibigay bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayan. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Una at ang lahat. Ibig sabihin, darating na ngayong Pasko, pupunta kayo ngayon sa mga silong pinang. Bibigyan kayo ng regalo. Sabi, kapag nag-quiz kayo, ano po ninong? Maraming pera. Bibigyan kayo ng yaya. Ito sa'yo 20. Ito sa'yo 100. Uy! Dapat nakada 100. Ito 1,000. Binigay kasi mabait. Pero pinakamabait 2,000. Binigay. 2,000 binigay ng dito. Praise the Lord. Diba? Yan sinabi na. Bibigay sa bawat isa. Bibigyan kayo bawat isa. Bibigyan kayo ng mga regalo. Bibigyan kayo ng mga regalo ng Panginoon. Dahil kayo ay masunurin sa nanay nyo. Sabihin na nanay nyo. Punta na kayo sa mga ninong nyo. Punta naman kayo. Ibig sabihin, masunurin kayo. Ayan, bibigyan kayo ng gantimpala. Ano ba yung gantimpala? Regalo. Bibigyan kayo ng regalo. Tapos, sabihin na ninong, ano ba ang gusto mong regalo? Ikaw. Ano gusto mong regalo? Ano nga? Ako kunyari, ako ninong mo. Ano ang gusto mong regalo? Pinapay. Damit, pera. Anong gusto mong regalo? Anong gusto mong regalo? Damit? Pera daw, pera. Pera? Pera. Kwarta? Ako. Ano ba? Bibigyan ka ni Lord ng yung ng ninong mo. Ano ba? Inaanak. Ano ba ang gusto mong regalo? Pera, damit, pagkain. Pagkain. Dahil Pasko, bibigyan ka, pati pera, bibigyan ka pa ng pera. May ginto, no? Ginto. Bibigyan ka pa ng ginto. Diba? Si Lord, ano bibigay sa'yo ginto? Kapag tinanggap ko si Kristo, bibigyan ka ng ginto. Alalakaran mo doon puro ginto. Puro ginto. Hindi kumuha. Hindi mo lang mabuhat yun. Puro ginto, ibibigay sa'yo. Malaki yan.
hindi ka na mamroblema doon. Hindi ka na magbabayad ng ilaw. Hindi ka na magbabayad ng tubig. Hindi ka na, kuryente, ilaw na ngayon. Tapos hindi ka mamroblema sa pagkain. Maraming pagkain doon. Sa damit, maraming problema. Wala ka nang pabayaran ng ulan. Hindi ka na utang doon. Daming pagkain na doon. Tapos wala nang mga simbahan doon. Wala nang simbahan doon. Ang tanging doon, lalakaran. Wala, kasi ang doon, ang simbahan doon, yung tinatawag na Cordero ng Diyos. Sabihin, ang doon, ang simbahan doon, puro ginto. Lalakaran mo doon, puro ginto. Bukas na ako magbuko eh. Tres na lang. Ako yan, buko. Tres. Taga kita. Buko. May bibili na ang buko. Kaya ito lang. Sunod na tayo sa ating Maambon na lang. Ha? Maambon na. Tagal mo na nga, ma'am. Papainis ka na. Ito naman dalawa Korinto, dalawa 9 hanggang 10. Ito sa Korinto. O kanina, dito ka. Tapos na to. Okay, pag ano ka? Oh. Siyempre pag kahit pa asa naman yan. Wala difference yung simula. Ngayon, sabi nito, ang ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo. Kapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galang kung ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Tayo pala lang, kapag tayo nanghihina, tayo ay lumalakas. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Kaya pinapalakas tayo. Ano ka muna lang? Kapag kailangan ng Okay, pagdating sa atin. ako ay may kasiya, sabi nito, alang-alang kay Kristo, ako may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya at kahirapan, pag-uusig at nagipitan, kapag ako mahina, doon ako magiging malakas. Oh, dito naman yan. Kaya nga, inuulit yan para naiintindihan ng mga kabataan. Kaya yung mga bata, lumalakas sila kapag sila ay pinapakain ng kanilang hirap. Kaya naman, dahil sa ating mahina tayo, lumalakas tayo sa ating pananampalataya, kaya doon tayo lumalakas. Santiago 5, talata 12 hanggang 15. Ay sakit ba ang sino man sa inyo? Tawag nito ang magagandang lolo ng Iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langit sa pangalan ng Panginoon. Kaya tayo, kapag may mga sakit,
ang mga bata, papahiran niya ng langis ng mga nakakatanda sa iglesia. Yung mga mga mananampalataya. So, ako, kung may sakit kayo, papahiran ko kayo ng mga langis para kayo ay bumalik. Papanalangin ko kayo sa Panginoon Iisang Kristo para kayo ay gumaling. Ayun. Para gumaling ang yung mga sakit at karamdaman. Pero sasabihin nyo sa akin, ang inyong mga kasalanan. Ano ba? Ako ay nagkasala po sapagkat ako ay di sumusunod sa aking magulang. O kaya, kasala ko, kinukuha ko yung pera ni mama ko. Kinukuha ko yung pera ni mama ko. Hindi ka naman kasala. Dahil siyempre, maliit pa. Hindi ka gaanong nagkakasakit. Hindi ka sinulit kayo sa mga magulang. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, palagawarin siya ng kanyang mga kasalanan. Sabihin, tayo ay pagagalingin ng Diyos. Kung kailan sila tayo sa pananampalataya. Sobrang ulit. Pagagalingin tayo ng Diyos kung tayo ay may mga sakit at mga karamdaman. Sino ba ang gustong dyan? Ang walang sakit at karamdaman? Bukong, tapyas ko ya. Apalamig, yan mo. Tampo? Tampo kaya? 40